Okay, eto na. Nagsama na naman yung tatlo. Etong tatlong pinaka-controversial vloggers in the Philippines. Yan. Talagang pagdating sa controversial vloggers, ay hindi, parang kalaban natin mga buljak. Kung ganun, wag na lang. Etong tatlong controversial but with a heart. Kamusta po kayo, Marco and Ronaldo? Kumuestas? Tatlong itlog. Naman tayo, Tres Marias. Okay. Eto na, Mark. Kamusta, Okay Mark? naman. Talaga tayo, talagang healthy lifestyle tayo ngayon, ah. Oo, healthy naman ngayon. Puro ano lang. Puro pares tsaka mga Okay, at chicharon least bulaklak. walang Actually, carbs. hindi pala healthy. Pero Oo. okay naman, okay naman. Si ano naman, si Nandun ako Kai. sa nandun ako sa King's Day nung isang araw. Nag-usap, nag-alaskahan kami ni Kwan. Ni Ni ano? Executive Secretary Bersamin. Ay, patay tayo dyan. Nag-apply ka na. Sabi ko sa Alam na kanya, yata, nag-apply ka na. sabi ko sa kanya, kamusta si First Lady? Natawa siya. Ayan. Parang Ronald, di siya happy dun sa picture niyo. Parang suspicious yung mukha niya. Parang No? kinakabahan siya kung ano sasabihin ko eh. Correct, correct. Correct. Eto. Ah. Wait lang, Sir Ronald, bago tayo magsimula. Mark, napansin mo may pagka-Shogun, Taiku, Ronaldo. Sir, ano meron? May Shogun Oo moment nga eh. tayo ngayon, ah. Uy, kolektor ako ng Kwan. Kolektor ako ng mga real samurai. No? No Kolektor shit. ako ng mga... Meron akong dalawang real samurai armor sa bahay. Wow. Sir Ah. Ronald, akala ko hanggang AK-47 ka lang. May, Oo. may Pati katana ka samurai pala. pala meron. May, Oh, hindi, bata pa ako. Nanonood ako ng Shintaro eh. ayan No? tayo, Yung eh. Giant Samurai, no? Ayan tayo, Oh, kaya ayan tayo. habang lumalaki ako, idol ko yan. Mga samurai, tsaka yung mga Ronin. The Ayan. best. Paras tayo dyan. No? Paras tayo The dyan. best, of course. The 47, 47 Ronin, no? Yan ang mga paborito ko nung bata ako, no? AK-47 to 47, Ronnie. I see how the trajectory. May pattern. May Mga pattern talaga. Mga Kurosawa films. Oo, Tingin ko in my ganda nun. past life pala ko eh. Either samurai ako o ninja. Sasabihin sana ako, Sir Ronald, pero off the record na lang. Joke lang. Pero Oh, minsan pag nananaginip ako na may pinupugutan ako ng ulo. ayan ka na naman, Sir Ronald. Sir Ronald. Ito, Sir Ronald, habang pinag-usapan natin ang kabataan mo, wait lang, ah. No, actually, serious tayo, ah, kasi ang dami natin pag-usapan. I mean, first of all, ito na, yung deep fake na sinasabi natin ng ilang buwan, ito na, meron nang nadidetect ng PNP, pero there's more to discuss. But actually, before going there, Sir Ronald, I'm sure Mark is also following this. Obviously, the big news international right now, etong university campus protest, no? Grabe, di ba? I think you saw some of the videos from Texas, from Emory, medyo grabe yung violence. Sir Ronald, I wanna ask you, kasi kanina may pinost na ako, hindi ba may, alam ko bata ka eh, pero hindi ba may pagka-feels ng 1968 ito? Nung student protest ng 1968? Siguro mga Walden type dapat nakausap ko. Pero from what you understand as an ex-activist, do you see a parallel between the passions, the pathos, the polarization, the challenge to authority, violence in campus, di ba? Are you following itong nangyari sa mga campuses sa US? Grabe, nag-spread na eh. All across the country na ngayon. Yeah, it could be. Pero tingin ko hindi pa. Hindi pa. Paano, may bahan kasi sa Vietnam War, more than 55,000 Americans died eh. 50,000 tapos ang medyo similar yung pictures, yung mga images ng mga bata, ng mga civilians na namamatay, no? Yun yung similar. Pero kaya na-transform yung American society din ay dahil marami silang casualties. At saka marami yung nagre-resist ng draft. Oo, Diba? conscription. Si Muhammad Ali. Dahil yung mga pamilya mismo yung kanilang mga anak sinusuportahan nila na wag sumama sa gera dahil tumataas yung casualty. Actually, ito yung first time na yung gera ay nasa television eh. First time na yung gera nasa loob ng tahanan eh. Kaya ang lakas ng impact sa Amerika noon. At nakatulong ito i-create yung tinatawag nating the new left. Di ba? Neither Russia nor America, no? Somewhere in between, no? At maraming mga politicians yung diyan ang galing eh, yung SDS, Students for a Democratic Society. Diyan din ang galing yung mga weathermen, no? Na eventually pumunta sa violence, pagpapasabog, no? Kaya
I doubt kung pupunta naman sa ganon itong sitwasyon ngayon, no? Dahil medyo nagba-backpedal na rin yung US eh, 'di ba? Nag-abstain sila sa United Nations Security Council para payagan yung ceasefire call, 'di ba? So alam ng at least yung Democrats, alam nila na makakasama ito sa kanilang image sa mundo eh. Makakasama ito dun sa kanilang political standing, no, in the world, no. Hindi ko alam si Trump. Si Trump kasi walang pakialam sa mga ganyan eh, no? Pero sa Democrats definitely tatamaan sila. May movement within the Democrats eh, no. May Right. movement is sa ruling party na bumabanat Yung mga kay progressive din Netanyahu. ata nila, di ba? Oh, Parang yung mga meron progressive din nila. Meron silang left wing talaga, sila Ocasio-Cortez, sila Bernie Sanders, no? Meron talaga silang left wing. Pero ito Oo. hindi lang yung left wing eh. Significant number ng mga Democrats liberals. na Yeah, nanonood liberals. sa Liberals. TV, nanonood sa TV, nakikita yung mga patay na mga sanggol, mga patay na mga bata, di ba? Mga patay na parang lapyeta na mga images. Eh talagang kanya na 24/7. Hindi Tsaka lang yan, starvation, hindi di ba, lang- Sir Ronald? Yung Oo. starvation din, yung kids sing starved kids picture, medyo ibang level na yan, di ba? Yes, kaya yung sympathy nila, no? Yung Israel yata ang best propagandist ng Hamas eh. At this point, 'di ba? Kaya I doubt, pero I doubt kung pupunta yan dun sa contradictions ng American society nung 60s. I doubt kung pupunta yan doon. Ako kasi, Sir Ronald, ang basa ko dito is you're also seeing elements of Black Lives Matter here. Di ba? Naalala mo, mga 2 years ago lang yan. Itong idea na, of course, all lives matter, including, of course, mga life of Palestinians, life of people who are not, light-skinned or not, Christian or Jew or something like that. Di ba? I think may element din ng ganun eh. The voice of minority. Essentially, brown people, people of Muslim background. I think may element din siya ng ganun. Although, to be clear, ako, may mga nakita din ako na warring na talaga may anti-Semitic stuff na sinasabi doon. So, Yes. it's very disturbing and I think the left should call out. Ito yung problema ko. I mean, I'm Yes. all for the left to call for more rights, for caring for all sorts of lives regardless of. Pero they have to call out also itong mga anti-Semitism na yan kasi yun din ang sinasabi ng kabila at parang na-undermine yung moral ascendancy ng buong movement. Ginagamit ng kabila yan eh. To see, mga anti-Semitic lahat ng mga yan eh, di ba? Yes, Tapos on the yes. other side, yung parang Islamophobia naman. So may mga ganong Correct. Tama ka, Mark. Thank you for pointing. Yun nga eh, parang Oo. one side is saying Islamophobic to dahil parang dinidown niyo yung buhay ng mga Palestinians, mga Arabs. Yung kabila naman, hindi, anti-Semitic to. Kaya grabe, sobrang polarized to. Unlike yung Vietnam War. Ang daming layers eh. This is one big difference, di ba, Ronald? Doon sa Vietnam War, very klaro eh, youth versus state. Di ba? Ito hindi. Youth are split eh. Some concern anti-Semitism, some concern Islamophobia. Tsaka panahon ng Cold War yan eh, 'di ba? Ngayon isa lang ang superpower eh, practically ang US, no? At nakikita yung contradictions nila halimbawa sa Russia. Halimbawa sa Ukraine, no? Na condemn tayo ng condemn sa human rights violation ng Russia, pero hindi natin ma-condemn ang Israel. No? So tinatamaan sila diyan eh, no? Kino-condemn natin yung human rights violation sa China, lalo na yung Uyghur, no? Pero anong position natin sa Israel? Kaya eventually pinayagan na ng US, nag-abstain sila dun sa United Nations Security Council. No? Ito yung rare moments eh na binitawan nila yung Israel eh. No? At tapos yung kanilang mga leaders sa Senate, talagang banat. Yung mga Jewish leaders nila ng Democrats sa Senate, banat kay Netanyahu, no? At even within Israel, lumalaki yung mga rallies against Netanyahu. Ulit, 'di ba? No? Bumabalik kasi malaki siya before October 7, yeah. Yes. Ikaw, Mark, anong understanding mo dito sa campuses? I mean, is this something that wala pa naman sa Philippines or Asia, 'di ba? I think that's the other difference, 'di ba, Ronald? Back in the day, yung 1968, spread all across the world, hindi lang sa Amerika at saka Western countries, 'di ba? Ngayon, Yes, France, no? Napaka-significant nung French. Ikaw, Mark, Europe, anong basa Latin mo America. dito? Yeah. Ikaw, Mark, anong basa mo dito? Kasi I want to transition to TikTok also. I think
speaking of the youth and activism, the TikTok is a big Ang isang ginagamit din na ano, usually lumalayo ako sa issue na yan kasi parang walang ano eh, kumbaga ang daming layers, ang daming history. Pero ang isang sinasabi naman doon sa mga students, bakit dito kayo nagre-react lang sa sinasabi niyong genocide sa Gaza? When in other countries, in African countries, in ganitong countries, ang daming mga human rights violations, ang daming parang genocide din, tahimik kayo. Tapos kapag kasama yung Israel, doon lang kayo nag-act ng ganyan. So may mga ganong katanungan na lumalabas. Kaya medyo malalim talaga eh, malalim yung pinaghuhugutan talaga. And syempre lumalabas yung mga issues na yung Jews daw control everything, they control yung mga ganitong conspiracy, sector, yung anti-Semitic conspiracy. yung mga Kanye, lahat ng mga Yes. sinasabi ni Kanye and all that. Yeah, It mali adds on Wrong. ano eh, it adds dagdag na ng dagdag ng Fire, ano eh. yeah. Ng fire doon sa ano, it complicates the whole situation eh. Yeah. Ang Kaya problema, I really don't see how this will end eh. Ano ba sinasabi sa international? How will this end? When will Israel stop doing yung operations nila sa sa Gaza? ang attitude talaga nung right-wing party sa Israel, ubusin yung Gaza Strip. Talagang either patayin o itaboy. No? Sabi nga nung dalawang ministers ni Netanyahu, there are no civilians in Gaza. Ibig sabihin, lahat doon, bata, matanda, babae, lahat yan ay Hamas. No? Are you referring to Smotrich and Ben Gavir? Yun yung Ito ba si Smotrich at Ben Gavir? Yun ba yung dalawa. Are you referring to them? Yata, yung kwan. So yun yung isa sa kaso na sinampan sa ICJ na parang proof na itong mga Israeli ay bent on genocide, no? Ang problema kasi dito, ang main supporter ng Israel is the US government. Kaya Mark, lumalabas yung ganyang klaseng contradiction, no? Halimbawa, iba sa Africa no? Iba sa Africa. Halimbawa, tumulong ang US na hulihin yung mga warlords na may mga child soldiers, no? So hinuli rin nila yung mga promotor ng Rwandan massacre, etc. Dito kasi sila ang supporter, no? Sila yung main supporter. Kaya Billion of yun arms yung every rito, year. no? Oo, ibang usapan to eh. Yeah, exactly. Yes. Thanks for pointing that out. Tapos sa US, the most important lobby is the Israeli lobby, the Jewish lobby, no? Yan yung pinakamalakas. So, yung ganyang contradictions nagpe-play dito The sa pro-Israel lobby, not parang Jewish. sabihin ito nung pinakamayaman, pinaka-powerful sa Amerika at yung Amerika as the main supporter of Israel. But of course, I want to transition also to the other big thing that is happening right now. Of course, one challenge from the youth to the authority and establishment is itong sinasabi nila na hindi binibigyan ng sapat na pansin at saka simpatya, no, yung buhay ng mga Palestinians at yung mga Muslim, or actually Palestinians, a lot of them are Christians too, na hindi alam ng maraming tao. But the other issue is also TikTok. Mark, anong basa mo dito sa TikTok issue? Kasi nakita natin si Trump yata, di ba? Biglang sabi niya okay siya sa TikTok kasi alam niya yun ang gusto ng youth eh. This is the other big issue in the West. And of course, Ronald, pag-usapan natin ano bang pwedeng spill over ito sa Pilipinas. Ikaw, Mark, anong basa mo sa whole TikTok issue na yan sa US? Nagulat din ako na nakapasa eh kasi ilang beses yan pinag-uusapan, ilang beses pinupush. Tapos on an election year pa. Diba? They have how many days to sell yung company to an American company or ipagbabawal sila sa. So ngayon lang ako nakita ng ganyan kalaki na ipagbabawal eh. Ang problema, ito yung one of the few times nag-unite yung Republicans at saka Democrat. It was a bipartisan bill. Kaya ang bilis na na-aprubahan. No, kaya ang bilis eh. Na nag-unite sila. Saka isiningit dun sa di ba? Isiningit dun sa aid bill do sa mga yung sa atin pati pera natin nakasingit yung TikTok doon. Hindi pero ang kasi yung mga users ng TikTok eh. Yun ang iniisip ko how that would affect yung kanilang pagboto, yung kanilang kapag talagang natuluyan na tanggalin eh. So I'm guessing yung deadline is lagpas ng elections ba or before the elections yung deadline doon sa binigay nila. So I'm guessing before the elections eh. So kung
Kung You're talking about the divestment of the ByteDance. yung divestment, They're yung not gonna deadline. do it. They're not gonna do it. Mukhang hindi papayag talaga. I-challenge lang nila sa court yan. There's no way So ByteDance. magmamatigas yung Hindi, ByteDance. So there's a report by Financial Times that shows that lalong hinikpitan ng ByteDance ng China yung kanilang control dun sa US branch nila ahead of itong vote na ito. Kasi mukhang malaking issue sa China yan. I don't want to speculate what's going on. Well, we can speculate what's going on, but we have to have more evidence and all. But there is evidence to suggest na talagang kontrolado ng China office yung ByteDance office yung nangyari sa US. So you can imagine ano yung implications din sa Pilipinas. By the way, there's this report na lumabas sa Reuters, no? Rutgers University na sinasabi na yung mga subjects missing from TikTok are Hong Kong protests, Tiananmen massacre, Tibet, yung number 4 na pinaka hindi minimension, South China Sea or West Philippine Sea. Ako personally, I know a thing about that because Mark, di ba, alam mo, minention ko rin yan. Every time nagpo-post ako about West Philippine Sea or South China Sea, biglang hindi siya napapublish. Or obviously na shadow ban na pangako. Di ba, sa TikTok, ang dali lang magka 1,000 views. 1 million views na nga. Biglang parang 50 views lang. Parang it's impossible kung ang following mo ay ganito. Or, alam mo, Ronald, lumala pa once, pinilit ko siya. Sabi ko, oo. Sabi ng TikTok, wala daw problem. Alam mo ginagawa ng TikTok? Nila-log out niya ako sa TikTok ko. Kung pipilitin mo i-publish, ila-log out ka niya. Tapos, sabi ko, ayan, bubuking ko. Alam mo yung nangyari? But yung screen recording, parang binablock niya. So, I had to get another phone to screen record na hindi lang ako binablock, nila-log out. After that, Mark, parang ayoko na. Gumanon na ako, ayoko na. Kasi, Mark, I try to do more TikTok di ba? After that, parang I don't feel safe talaga, bro. It's great. Although, gumagamit ako ng CapCut ng TikTok to make yung mga China, West Philippine Sea stuff. Pero hindi ko gagamitin sa TikTok yan. So, I don't know, ikaw, Mark, anong basa mo? And I'll ask Ronald about this whole TikTok thing. Because, di ba, the youth in the US use TikTok a lot, including for political issues. No? At alam naman natin, Sir Ronald, saan ang positioning ng China, di ba? Obviously sa West Philippine Sea, gusto nila i-censor yan. Tibet, yan naman, ayaw nila mention. And then alam natin sa giyera ngayon sa Ukraine or sa Gaza, saan bandang China, di ba? Sa kabilang China So, some are wondering kung itong trending ng some of these topics, may kinalaman ito dun sa leaning ng China na hindi ito organically reflecting the youth sentiment. Although, my sense is the youth is more sympathetic dun sa certain cause regardless of the platform. Ikaw, Sir Ronald, anong basa mo dito sa TikTok issue na yan? And then do you think mangyari din sa Pilipinas to eventually? Well, push against for the Republicans and the Democrats to unite, ibig sabihin may compelling evidence sila ng control ng China sa TikTok at paano siya ginagamit for data gathering, no? At even for data analytics. Kaya kinakabahan sila Nagsalita na yung mga US Cabinet Secretary about sa possible intervention ng China sa next election, no? So very compelling dahil nagsama yung dalawa, no? Ang problema, yung contradiction diyan ay it is an election year at yung mga kabataan medyo galit, no? Yung sabi nga ni Mark, no? Yun yung contradiction. No? Pero hindi ko alam kung siyempre ang kumontra diyan si Trump, no? Pero yung mga Republicans sa House at saka sa Senate ay sinuportahan yung Democrats, no? Para katayin ang TikTok. One of the few rare moments, no? Dito sa dynamics ng Congress at saka Senate. Congress na hawak ng Republicans at Senate na hawak ng Democrats, no? So, yan yung mga contradictions sa usapin na yan. Pero I'm almost sure very compelling yung evidence nila in terms of control ng China sa TikTok, in terms of paano kinukuha yung data diyan, no? At kina-crunch at paano yan ginagamit doon sa kanilang mga political intervention sa US. It's a low intensity conflict na very significant, no? Ikaw, Mark, anong basa? Do you think na there'll be also a push sa Philippines? Ako, mabait ako so far. I've not been calling for banning TikTok. See, kahit personally affected ako, that's how fair I am. Because, Ronald, I'll tell you what, marami kong kakilala, including mga kakampings, na gumagamit ng TikTok. So parang, you know what I'm saying? May kabuhayan ng mga ibang kaibigan natin. At ginamit din ng TikTok to fight for good cause, no? So honestly, even if personally naiinis ako,
I'm not making a policy position on this, at least Ang, not pro- yet. ang problema diyan, Big R, halimbawa magkaroon ng ng offensive, no? Yeah. Gamitin ng TikTok for West Philippine Sea issues. Tapos lalabas na hindi mo gamit. Yung experience mo kung maging rampant 'yan, no? Halimbawa, may isang grupo na itulak 'yan, no? Let's try na experiment natin. Maglabas tayo ng mga TikTok about West Philippine Sea. Tapos kung maranasan nila yung naranasan mo, magkakaroon niya ng backlash, no? Magkakaroon niya ng backlash. Ikaw, Mark, sorry. Naka-mute ka, Mark. Sorry. Ikaw, Mark, naka-mute ka yata. Ay, sorry. And ito yung nangyayari ngayon sa politika eh. As someone na vlogging about politics, 'di ba? Yung Facebook hindi na masyado doon eh. Yung the bardagulan na shifted to TikTok na talaga. Sa YouTube kasi echo chambers na. So ang nanonood sa bawat puro yung mga followers na. Sa Facebook, ang baba na ng engagement ng politics. Nabuti naman naisipan nilang gawin. That's what they should have done so many years ago na Well, nasaktan tayo. Bumaksak ang ratings natin sa Facebook. Oo, hindi kaya ako I don't post politics sa Facebook na. Tumigil na ako. Hindi na ako nagre-re-upload sa Facebook ng politics. Nasa TikTok na yung bardagulan kasi kahit nasa ang side ka, admin opposition, lalabas sa'yo yung mga iba't ibang TikTok from different sides eh. Doon sila mag-aaway, doon kayo. Di ko alam kung sinasadya yan to cause division, to cause destabilization. Inaabangan ko kung magiging one-sided ba na mas madalas kong makikita yung isang side. Pero so far, wala naman ako nakikitang signs na masyadong bias towards one side. Pero kasi definitely tama ka, Mark eh. Panalong China kung mag-away-away tayo, di ba? mag-away-away eh. Doon nandun na yung bardagulan. Wala na sa Facebook. Correct. That's the big shift. Kaya yung elections next year, TikTok will play an even larger role. Yun. Yung sa Facebook kasi, ang gusto ni Facebook, magbayad ka. So, pinatikim na niya sa politiko. So, wala nang organic na ngayon. Kung gusto mo ng magbayad ka sa amin ng political ads. Si YouTube naman, echo chambers. Correct. So, yung sa TikTok talaga ang talagang doon na nag-aaway sa comment section. So, yun ang... Sir Ronald, what if ang gagawin natin, meron tayong mechanisms na hindi ban yung TikTok, pero in moments of emergency or head of emergency, may temporary or conditional shutdown. Hindi kaya pwede yan? Kasi kung may evidence talaga ang gobyerno natin na ginagamit ang TikTok for undermining national security or something like that, hindi blanket ban, pero in moments of emergency, bago magyera, during gyera, baka pwede siya i-emergency power. Delikado ba yung ganyan pag-iisip or hindi kaya pwede calibrated ganyan? Kasi mukhang the US model is not working because the US model is wala naman kaming problema sa TikTok. Ang problema namin is yung data diretso sa Beijing. Why not keep the data in the host country? Para wala na tayong problema. I don't care kung China ang gumawa nito. Basta wag pumunta sa China yung data namin. Kasi free, free pulsation na yan, di ba? Kumbaga, analytics to the max, di ba? Pero mukhang ayaw pumayag eh. So mukhang nabubuking talaga na they want total control on the data from Beijing. Hindi di ba? So Hindi papayag ang China. Hindi papayag ang China, no? Yan yung isa sa mga important instruments na talagang hawak nila eh. So hindi nila bibitawan yan eh. No? Hindi nila bibitawan. Kaya ang problema sa Pilipinas, iba yung kandito eh. Yeah. Yung mas ideological kasi yung American state, no, kumpara sa atin. So they can decide on ideological grounds. Tayo wala talagang ideology yung ating estado eh, no? So pag tinignan itong TikTok, titignan nila will it bring votes sa midterms, no, or makakabawas, no? Magagalit ba yung kabataan? Mas yun na magiging dominant. Sa US, dahil nag-unite yung dalawang ruling parties, Republicans at saka Democrats, pwede nilang indahin yung sama ng loob ng kabataan. Dito sa atin, baka iba eh. No? Baka iba. Dahil nga wala naman tayong ideological moorings as a state. No? At yung China meron. No? Yun yung kaibahan. Ang isang solusyon din dyan is is pagandahin yung mga alternatives.
Kasi ang problema kasi sinusubukan mag-catch up nung Instagram nung ano pero medyo malayo pa sila eh. Pero siguro kung mag-catch up 'yon, parang okay naman din eh. Kumaga What do you mean catch up? people can Kasi survive without na mas TikTok. viral kasi napansin ko ang hirap. Multi-platforms. Yes. Multi-platforms. Ang Yes. hirap kasi Para mag-viral, walang Mark, eh. monopoly. Mm. Para Oo. walang Sa monopoly. Instagram napapansin ko mas nagva-viral na ngayon. So yung Instagram ko lumalakas na yung reels ngayon. Yeah, I mean, I Tapos get the yung most views sa Instagram sa politics. Ang nakaka Oo. 4-5 million views yung mga ibang videos ko. Although hindi yata pwede monetize yung mga reels ngayon. But anyway, no comment na lang ako dyan. yes. But And yung sa ano and yung TikTok shop pa. So walang right. walang kasing ganun kaano na platform Oo. katulad ng TikTok shop eh. So yun yung Wag lang kung merong tanggalin ang alternative CapCut. siguro, it would be easier to quit. 'Di ba? Parang sigarilyo eh. You know it's bad for you. Kaso kailangan mo eh, nahanap-hanap mo eh. Pero kung merong Grabe alternative, ka naman, bisyo ang TikTok. yes, No. oo. 'Di ba? It's an addiction, 'di ba? It hits yung neurological ano, 'di ba? Yeah. Dopamine, ano siya, Dopamine eh. Yeah. May rush eh bawat kita mo ng Grabe kasi TikTok eh. Sir Ronald, yung parang kunyari 2,000 lang followers mo, makaka 1 million views ka doon. Good luck sa Twitter, good luck sa Facebook. Kaya nakakatik talagang TikTok eh. Anyone can be famous kaagad eh. Ang bilis ng virality niya. Crazy. Kaya nga tama ang sabi ni Juan ni Mark eh. Itong parating na midterm elections, TikTok will dominate, no? Yan na yung baka mabawasan na yung kita ng mga TV eh. Yung kasi doon pa rin kasi magbabago yung spending ng mga politiko, no? Pro bono framework sa Indonesia. Totoo yan. At saka Ronald, baka hindi lang mga baka pati yung mga Zalora, Shopee kasi ngayon yung mga TikTokers na iba diretso na sa kanila pwede ka bumili sa TikTok. Mark, yung TikTok shop nga, ang ganda nung 30 million yung TikTok shop nga, ang ganda nung platform. Walang tumbas eh. Walang katumbas sa Instagram, sa Facebook. Exactly. Diretso na siya. I mean, Ronald, diretso na siya. Wala nang Zalora, Shopee. So panalo na si Philip Salvador. Oo. Yung mga examples katulad nila Rosmar, who can earn 10 million. Rosmar, Bakit ang layo ng boses mo, Mark? Humina si Mark. Saan ka pumunta? Nawala yung sound. Sa'yo? May na-press ka yata, humina ang boses mo. I think this is hindi ko humina. Sige. Baka may hindi ka ilagay. Ito yung transition natin ngayon. Ito yung isang meme na lumalabas. Ito yung mukha ni China na China blocks LinkedIn. Tawa. China blocks Facebook. Tawa. China blocks Twitter. Tawa. And then biglang TikTok banned. Galit na sila. Ronald, parang may kilala tayong mga ganyan na mga makapili na biglang freedom of expression, biglang democratic space, biglang pluralism, right? So I think this is the perfect segue dun sa next episode natin, Proxy War edition. Sir Ronald, mga paborito mo yan. Pag-usapan natin yan. Thank you very much, Sir Mark Gamboa. Mukhang lumalayo ka sa amin sa audio mo. Parang, hello. Ano nangyari? Lumayo ka bigla, bro. May napindot ka. Wala. Volume ang problema, hindi yung kuwan. Hindi something is going on. At saka salamat kay Shogun Ronald. Ohayo gozaimasu. Shogun Aldens. Dapat makita mo yung aking real samurai weapons. Ayun. Parang ayoko na lalo pumunta sa Ronald yung AK-47. Kaya yung mga anak ko ayaw matulog sa bahay dahil ayan tayo. Tingin nila yung mga spirit ng mga pinatay ng mga samurai swords nandun pa. Paalam mo, multuin ka dyan sa gabi. Ibang klase. Hindi ako takot sa multo Hindi ako takot sa multo. Nakaranas na ako. Hindi ako natakot. Sabi nila, kaysa mag-collect ka ng AK-47 at saka DVD at saka katana, sana mag-set up ka na ng YouTube channel mo. Yun na lang i-collect mo, collection ng mga videos mo. Ito na yung mga comment nila. Okay, ito na. Set na tayo for the next episode. Thank you very much. Ohayo gozaimasu. Muchas gracias. Talk to you soon.